you said, today's the day. Today's the day. Today's the day. Hallelujah! Jesus, we worship you, Lord. You alone, Lord. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is so good. Hallelujah. Amen. Come on, let's rejoice. Woo! Come on, come on. Jesus, you are so good to us, Lord. Thank you to your mighty presence, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on. Jesus, you all the glory. You're so good to us, Lord, forever and ever, oh God. Hallelujah. Yes, Lord.
Karapat-dapat kang papurihan, sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Bagamat di ka namin nakikita, Panginoon, at in spirit, Lord, we are worshiping you, Lord God, with all our hearts, Lord, with all our mind, with all our might, Lord. We will worship you, Lord. Lahat sa amin, mag-worship sa iyo. Yes, Lord, we will bless you, Lord, no matter what, oh God. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. Come on. I was made to worship. I was made for your embrace. Lord, yakapin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. And I was made to worship. I was made to bless your name. Oh.
worship you, Lord, oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise you, Jesus, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We were made to worship you, Lord, oh God. Hallelujah. Nilikha mo kami upang ikaw ay purihin namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat sa iyong Santo Espiritu na narito sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon Lord, sa iyong touch, sa iyong holy touch sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Thank you for your presence, oh God, oh Holy Spirit. Thank you, Lord, oh God. Hallelujah. Father God, narito kami, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat, nagpapakumbaba, Panginoon, Lord, oh God. At patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming papupurihan, Panginoon, Lord, oh God. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas, oh Lord, oh God. Hallelujah. Nilikha mo kami upang ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming papurihan, oh God, hallelujah. Thank you, Lord, oh God, hallelujah. Thank you sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord, oh God, hallelujah, sa iyong yakap. Thank you, Lord, oh God, sa iyong presensya, Panginoon, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Wala nang iba pa, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming mamahalin. Ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming papupurihan, aming Diyos, oh God, hallelujah. Oh, rabayan, musok, rambienta, lalakiera, babayan, yansika, rababayan, hey. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, oh God. Manatili ka, Panginoon, sa amin. Manatili ka sa iglesyang ito. Manatili ka sa aming mga puso, oh God. Hallelujah. Oh, rabayan, masandari, hey. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah, sa mga himalang ginagawa mo sa aming buhay, sa mga pagpapala, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah, sa patuloy na pagbabago sa aming buhay, Panginoon, Lord, oh God. Salamat sa iyong kadakilaan, oh Lord, oh God, harabayanda, yasika, rababayanda, you're worthy to be praised, oh God, hallelujah. Salamat sa iyong mga banal na salita, Panginoon, Lord, oh God, na nagbibigay sa amin ng lakas, na nagbibigay sa amin ng buhay, oh Lord, oh God. Salamat sa mga lingkod mong ginagamit, Panginoon. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, Lord. You are worthy, worthy, worthy to be praised. So God, nilikha mo kami upang ikay patuloy namin sambahin at papurihan. Lord, thank you, Lord. Manatili ka, O God. Hallelujah. At pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang mga oras na ito, Lord, O God. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. O Rabayan ni Masika, Rababayande. Maraming salamat. At maingat po namin binabalik sa iyo lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Yan. Praise the Lord. Bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay magbibigay sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, tayo po ay magbigay ng buong puso, ng may masayang puso. Amen. Ang tithes. Ayan, at yan niya ako po ang kukuha ng kaloob. At i-ready po natin ang ating ibibigay sa ating Panginoon. Ang ating ibalik natin sa Panginoon yung pagpapala. Amen. Hallelujah. Sige po. Nakabitan naman. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw nakabili pa. Ah, hindi pa. Pero, hindi kami mamaya. Sige. Hindi naman yung secret. Lord, sa umagang ito, narito kami patuloy na papasalamat, Panginoon Lord, sa buhay, sa hanap buhay, sa kalakasan na patuloy namin nararanasan, Lord.
Salamat sa umagang ito, minsan paugat, tinulungan mo kami, Panginoon, makapagbigay sa iyong gawain. Patuloy, Lord God, na ibalik mo, Panginoon, sa aking mga kapatid, ang higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga handog ng pag-ibig, patuloy pagpalain, Panginoon, Lord God. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, ayan, tayo po mag-ready na ng ating mga sarili. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo at makapanig tayo ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo ay nakakapagtipon-tipon uli. No? Purihin ang Panginoon. Bagamat limited pangalan, pero at least tayo ay nakakadako na uli dito sa ating bahay-sambahan to worship the Lord na with liberty, may kalayaan. Praise God. Hallelujah. Sino po natutuwa sa Panginoon? Itaas ang kamay. Alawitin po natin sa Panginoon ang I sing praises to your name. Patuloy nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. We glorify your name. Panginoon, salamat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. We praise you. We adore you. We magnify your name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Mula sa ating puso, awitin natin ang awit na ito. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, oh your name is great and greatly to be praised.
Thank you, Jesus. Lord, maraming po salamat sa umagang ito. Sa iyo pong presensya. And this place is filled with your presence. This place is filled with the glory of the living God. At kapag narito ang iyong kaluwalhatian, anything can happen, Panginoon. At maging mga may sakit karamdaman will be healed instantly. At ang pagtagpo mo sa aming pangangailangan ay darating. Sapagkat kung nasa ng iyong kaluwalhatian, doon nananagal ng iyong biyaya. Lord, help us, Lord, to bear more fruit. Upang lalo ka namin mapaglingkuran na may katapatan. Help us, Lord, to abound in your grace, in your favor, in your blessings. Para lalo ka namin mapaglingkuran at mapaglingkuran namin ang iyong kawan, ang iyong mga tupa. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito. Minsan pa refresh us with your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. As we believe, as we receive and believe your words, mapupuspos ang aming mga puso ng pananampalataya. Our spirit will be filled with the revelation knowledge of your Rhema words umagang ito. And all glory belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Lahat po magsabi, Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayong lahat. Sino pong nandito last week? Sino nandito last week? Last week, atin po tinalaka yung the grace of God. Ano po? Now, patungkol pa rin sa grace of God, ating po paksa, hindi ko na lang lalagyan ng part 1, part 2. Ano? Kundi, title lang natin ito. Title po nito, How we can abound in the grace of God. Paano tayo mananagana sa biyaya ng Panginoon? Alam niyo po ba, ang biyaya ng Diyos nasa atin na? Sino naniniwala ang biyaya ng Diyos nasa atin na? Sino naniniwala na tayong mga na kay Kristo may banal na Espiritu? Sino may Holy Spirit dito? Magsabing Amen. Amen. Pero ano sabi sa Ephesians chapter 5? Araw-araw dapat daw tayo be filled with the Holy Spirit. We must always be filled with the Holy Spirit. At sa Greek, ang idea niyan ay we must be filled. We must experience the infilling of the Holy Spirit every day. It must be a daily experience. Hindi ibig sabihin kay puspos nung last week, puspos ka nga. Inaalagaan niya. Kinakailangan lagi tayong puspos ng Banal na Espiritu. Ngayon, whether tayo ay puspos o hindi puspos, we already have the Holy Spirit. Tama po ba? We have the Holy Spirit. Pero ba't sinabi na kailangan tayo everyday mapuspos ng Banal na Espiritu? Kasi iba usapan yon, yung we are indwells, pinananahanan tayo ng Holy Spirit. Iba rin yung nananahan ng Holy Spirit ay tayo ay nananagana pa. No? Napupuspos. Napupuspos ng kanyang banal na Espiritu. Na pwede natin sabihin yung salitang filled with the Holy Spirit, pwede nating palitan ng salitang be under the control of the Holy Spirit. To be filled with the Holy Spirit is to be controlled by the Holy Spirit. Kaya if you are filled with the Holy Spirit, you are controlled by the Holy Spirit. Hindi tayo mahirap kontrolin ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Diyos ay hindi siya namimilit. Ano? Hindi siya namimilit. Pag may iniutos siya sa atin, it's up to us kung tayo susunod o hindi. Binigyan niya tayo ng freedom to choose. Our destiny, freedom of choice, kung anong gusto niyong piliin. Free will. Kaya hindi na namimilit ang Diyos. Kung anong gusto natin piliin, hahayaan ng Diyos. Piliin mo masama, go ahead. Piliin mo sa mabuti, go ahead. Tatanggapin ka ng Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. Piliin mo ang curse, hindi ka hadlang ng Panginoon. Piliin mo ang blessing, i-bless ka ng Panginoon. Kaya ako nasabi may mga
may mga churches na naniniwala na wala daw, meron mga doctrine, no, na may mga sekta ng panampalataya, naniniwala sila na ang tao walang free will. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko, pag ikay nasa supermarket, nasa grocery, bibili ka sabon, sino namimili ng sabon mo? Gusto mo Safeguard? Gusto mo Irish Spring? Sino namimili? Ang Diyos pa ba mamimili noon? Yung kakainin mo sa araw, sino mamimili? Ikaw ang namimili. No? So, hinahayaan ng Diyos. Kaya, nung pinili ni Adam and Eve, ang pinagbabawal ng Diyos na kainin, the fruit of the tree of knowledge of good and evil, hindi sila pinigilan ng Diyos. Doon yung makikita na ang tao talaga, free moral agent. Ibig sabihin, meron tayong freedom to choose our destiny. Meron tayong freedom of choices. Kaya yung sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at lupa. Naglagay ako ng blessing and curse, life and death. Piliin mo ang buhay. Choose life so that you and your descendants may live forever. So tayo pinapipili ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi namimilit. Hayaan ng Diyos na piliin natin. Ang ginagawa na ng Diyos, ibigay sa atin ang mabuting balita, ibigay sa atin ang mga pangako ng Diyos, and it's up to us to believe the promises of God. Kaya kahit ang pangako ng Diyos, ibinigay ng Diyos, kung hindi naman natin paniniwala at hindi tatanggapin, hindi rin natin ma-experience. Kagaya yan ng grace for our salvation. Tayo lahat naligtas by the grace of God. Ano? Nung binuhos ng Diyos ang biyaya ng Diyos through the Lord Jesus Christ, tayo nanampalataya sa Kanya, tinanggap natin siya to be our Lord God the Savior. We receive the grace of God, then we receive the salvation of the Lord. Ligtas tayo. Ligtas tayo. Ngayon, yung kaligtasan natin, yan ay inaalok ng Panginoon. Kaligtasan, salvation for the whole world, inaalok ng Diyos. Kasi tapos na yung proseso, nagawa ng Diyos ang magagawa niya to save the human race, to save all generations. All we have to do is to believe and to receive, to accept the salvation, the gift of God, salvation. Now, once na tinanggihan ng tao, wala nang magagawa ng Diyos. Nagawa ng Diyos ang lahat. So, ang kaliligtas ng tao ay nandito na, binigay ng Diyos. And it's up to us na tanggapin natin ang regalo ng Diyos na kaligtasan. At ang regalo niya matatanggap kung tatanggapin si Jesus to be their Lord God and Savior. Maliwanag po ba? Yan salvation. Kaya ako sinabi yan, again, meron namang doctrine, yung ibang sector panampalataya, ibang church. Hindi ko natutukoy ko ang denomination, ano? Kasi mali-mali yung teaching. Meron silang extreme na grace na teaching. Na sa grace daw, hindi mo kailangan magpakabait, ligtas ka na. At sa kanilang paniniwala, because of the grace of God through the Lord Jesus Christ, dahil sa pinili ka ng Diyos, anumang sama mo, anumang gawin mo, ligtas ka na. Before you come to Jesus, before you heard the word of God, the gospel, matagal ka na ligtas sapagkat ikaw ay isa sa mga chosen few. Yun po ay hindi sa Panginoon na doktrina. Yung doctrine niyo ay hindi galing sa Panginoon. No? Yung kung tawagin ay, you are predestined already by God to be saved. No? Yung tinatawag predestination, we are predestined by God to be conformed into His Son, Jesus Christ. Predestined tayo na maging kahawig tayo ng Panginoong Hesus. Hindi namimili ang Diyos. At sa kanila, ang Panginoong Hesus namatay, hindi para sa lahat ng tao sa mundo, kundi for only selected few people. At mapalad yung napili ng Diyos sapagkat namatay si Kristo para sa Kanya. Pero sabihin mo, for the whole world, no, hindi nila tinatanggap yun. Sabi ko, that is blasphemy. At yan ay hindi doctrine from God, that's doctrine from the pit of hell. At insulto yan sa Diyos. Sa Bible siya sabi that Jesus died for the whole world. No? Saan ba sinabi yan? I think 2 Corinthians chapter 5 verse 15. No? Tingnan natin.
Napakahirap po ngayon. May mask na, meron pang face shield. I think 2 Corinthians 5:15. No? Ito ay, hindi naman itong topic natin, pero siningit ko lang to dahil mahalaga. Ito ay isa sa mga extreme na grace teaching. No? Sabi 2 Corinthians 5:15, and He, Jesus, died for all. For all, so that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and rose again. Ano sabi dito? Jesus died for all. Namatay si Jesus para sa lahat. Then, sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, God, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang Diyos na, ang design niya, it is God's desire that all people, all men, be saved and to come to the knowledge of the truth. So, ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa buong mundo, maligtas. Masama, mabait, babae, lalaki, bata, matay, gusto ng Diyos. Because God so loved the whole world. No? Eh yung extreme grace, sa kanila, dahil napili ka ng Diyos, hindi ka pa napapangarap, napili ka ng Diyos, that's the grace of God. Mali pong teaching yun sa grace of God. No? Yan ay isa sa mga hyper grace teaching. No? At may nakausap ko na, hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, ligtas ka na raw. Hindi ka pa nakakapananampalataya. Sabi ko, sa Bible yan. Eh, ang kaligtasan ay by faith in the Lord Jesus Christ. Ephesians 2:8. Ang grace of God ay nagsasabi na tayo'y iniligtas ng Diyos sa pagsampalataya natin kay Kristo Jesus. At kaya hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamagitan yan ng biyaya ng Diyos. At na-release ang biyaya ng Diyos sa ating buhay at iniligtas tayo nung tayo ay sumampalataya. Matapos na sumampalataya, saka tayo naligtas. Mali yung ligtas ka na, saka ka mananampalataya. No? Kaya ka daw lumapit sa Panginoon kasi ligtas ka na. Mali yun. No? At yung founder ng teaching na yan, siya rin ang promotor ng teachings na pumalat sa buong mundo na nagsasabing tapos na ang mga himala, tapos na ang gifts of the Spirit. Siya rin yun, siya rin pala. Siya ang pinanggalingan. Laki ng lawak ng deception na naabot sa buong mundo. Kaya ngayon, ang mga tinatawag na cessationists, yung mga hindi naniniwala sa power, sa gifts of the Spirit that's still available today, sa body of Christ, hindi na raw nagmamanifest, hindi na raw, wala na raw mga ginagawang pagpapagaling ang Diyos, walang ginagawang himala. Kapag may gumaling, may gumawa ng himala, sa demonyo daw yan. Kaya ngayon, under attack sila Ben Hinn, Joyce Meyer, Creflo Dollar, sila, lahat ng mga Pentecostal, ng mga sikat ng mga Pentecostal, charismatic na mga preachers. Lahat ng continuationist, kagaya natin, under attack. Sige, atake kayo. Pagdating naman ng pagharap natin sa Panginoon, malaman ninyo kung sino ang tama. Okay. So, alin ang tama? Siyempre, mas tama tayo. At sinabi naman niya sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7 na may patotoo kay Kristo na ang mga kaloob o the gift of God, ang mga kaloob at kaloob ng Diyos, lahat ng klaseng kaloob, gifts of God, marami kasi yan In general, gift as a whole. Nandyan ang ministerial gifts, nandyan ang gifts of the Spirit, nandyan ang iba-ibang klaseng gift. Para for ministration, sa paglilingkod natin. Lahat ng klaseng gifts. Ay sabi, magpapatuloy yan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Hanggang sa muli ng pagbabalik. Until Jesus be revealed. Ang tanong, na-reveal na ba? Nakabalik na ba si Jesus? Hindi pa. So, ibig sabihin, nagpapatuloy ang mga gifts. At ang mga gifts na yan, nagpapatuloy sapagkat still available sa panahon natin ang biyaya ng Diyos.
So, ito ang topic natin. How we can abound in the grace of God. Nung tayo naligtas, ito pa, bagitin ko another extreme na teaching sa grace. Ay, mabilis kumalit siya, daming sumasali. Bakit? Ang gandang pakinggan eh. Inupuan ko yan, umatin ako sa seminar, 21 sessions. No? Kasi ayokong i-judge, ayokong i-criticize, o ayokong kontrahin yung teaching nila na hindi ko naririnig. Unfair naman sa kanila. Ay nung narinig ko, after 21 session, na-confirm ko, extreme nga talaga. Pero maraming magagandang teaching sila. Imagine, itong kung tawagin ni Dr. Michael Brown, hyper grace. Imagine, yung mga teachers na, pero I think hindi rin pare-pareho eh. Meron talaga sobrang extreme, meron namang medya-medya lang. Hindi sila naniniwala na merong hell. No? Hindi sila naniniwala na merong hell. Samantala nga sa Bible yun. Hindi nila tinatanggap yung Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5. Blessed are the poor in the spirit. Hindi nila tinatanggap yun. Yung para sa mga Jews, sa mga Hudyo. Anong pamantayan nila? Under the rules ng hermeneutics, ano ang pamantayan nila at sinabing para sa mga Jew yun? Pag sinabing para sa mga Jews, yung message si Jesus, di lahat ng message si Jesus para sa mga Jew, hindi na tayo kasali. So, extreme doon. Tapos, you don't need to repent of your sins kasi bayad na lang, nabayaran ni Jesus 2,000 years ago. Yung past, present, and future sin mo, bayad na. Kaya pag ikaw nagkasala, you don't have to repent. Bakit? Pag nag-repent ka, iniinsulto mo raw ang Diyos. Iniinsulto mo raw ang biyaya ng Diyos. Sabi ko, matindi ito. Isinisigaw pa yan. Yung narinig ko yung napanood ko sa YouTube, sabi niya, you are insulting the grace of God. Every time you repent of your sins, you are insulting the grace of God. Sabi ko, kakaiba ito. So of course, that is doctrine from the pit of hell. Sabagat sa Bible, napakahalaga i-preach sa church, sa lahat ng tao, ang repentance. Napakahalaga. At yung isang magaling na, sikat na teacher sa Singapore, na-influensya din ang teaching na yan. Kaya doon sa kanyang book, sinulat nga, yung hindi ka na kailangan mag-repent. Naku, inaumani siya ng criticism. Pero napakagaling na teacher noon. Expert siya sa Hebrew, sa Greek. Pero hindi ko sinabing may ganun mga napaltay yung mga hindi born again. No, born again din yung mga yan, mga na-deceive nga lang. So yan yung mga example ng mga nagtutulong extreme na grace. At itong mga extreme grace na ito, hyper grace, sinasabi nila na kahit makagawa ka ng kasalanan, still you are saved. Kahit mag-backslide ka, still you are saved. Parang yung sa baptist, once you're saved forever. Wala daw makapag-aalis sa iyo sa kamay ng Diyos. Hindi ka alisin talaga ng Diyos sa kamay niya. Dahil hindi niya kaloobang mawala ka eh. Hindi ka rin kayang alisin ni Satanas sa kamay ng Diyos dahil wala siyang power to remove you from the hands of God. Paano ka maalis sa kamay ng Diyos? Tandaan nyo, we are free moral agent. Ikaw ang maaalis sa kamay ng Diyos pag ginusto mo. Ikaw ang aalis. Hindi ka nga alisin ng Diyos. Hindi ka rin kaya alisin sa Satanas. Ikaw ang aalisin ng Diyos. Kaya ang ginagawa sa Satanas, puro suggestion lang. Nagsasuggest siya. Umalis ka na dyan. Pura kalokohan yan. Huwag ka maniniwala dyan. No? Pag na-convince ka, aalis ka sa kamay ng Diyos. Kaya yung mga nag-testify na nakarating sa hell, sabi nila, napakaraming Kristiyano sa hell. Nakakala nila ligtas sila. At nagpasasa sila sa kasalanan kasi saved na raw sila. Kinahantungan, it's too late. Paano ka pa makapagsisisi kung ikaw ay espiritu, kaluluwa mo, nasa hell na? It's too late. Ang repentance sa pagsisisi, ginagawa lang nga habang buhay pa tayo. Kaya mga lagad, pinipreach nila kagad repentance. Repent and be baptized for the remission of your sin. No, si John the Baptist, sa kanyang ministry, sinisigaw niya sa wilderness, repent for the kingdom of heaven. For the kingdom of heaven is at hand. Dumating si Jesus, yun din ang message na, repent
for the kingdom of heaven is at hand. Sa Book of Revelation, 7 churches. Sa Book of Revelation, yung 7 churches, 5 doon nirebuke ni Jesus that they must repent of their sins. Yung dalawa, I think Smyrna at saka Philadelphia, hindi nirebuke ng kasalanan. Yung 5, nirebuke, repent, ang linaw sa Bible. Kaya paano sasabihin nila na ang repentance ay para lang message for the Jews? Ang tanong, yung 7 churches ba of Asia? Hindi Asian kagaya na. Asia yun sa sinasabi ni Apostle John na nasa island ng Patmos siya. Yung 7 churches yun, ang tanong, mga Jews ba lahat yun? Hindi. So, debunk yung aral nila. Mali yung aral na. In fact, every time na tayo ay babagsak sa kasalanan, we must repent. So, meaning na repentance ay pagpanunumbalik sa Panginoon. Ang tunay na repentance, na-convince ka sa pag-iisip mo, sa puso mo, na mali yung ginawa mo. Ngayon, magbabalik ka sa Diyos, hihingi ka ng tawad, at never na uulitin mo na uli. Never na uulitin mo yung ginawa. Kasi convinced ka na masama yun. Kapag inulit mo, ibig sabihin, hindi ka pa totally convinced. At yung ginawa mo repentance, no, hindi pa tunay na repentance. Kaya tunay na repentance, na-convince ka na mali talaga yung ginawa mo at never mo nang uulitin. Pagka gano'n, ibig sabihin, genuine yung repentance mo. Maliwanag po ba? So, sa extreme na grace teaching, walang repentance, walang hell, at hindi mo kailangang magpakabuti kasi ligtas ka na. Mali yun. That's not from God. Okay. Ano ang tunay na repentance? Kasi ang akala niya, pag sinabing repentance, kinote nila yung Ephesians 2:8 na sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo naligtas sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. At kaya hindi sa pamagitan ng ating mga good works o buting gawa para tayo wag magmataas. Kaya dinidefine ang grace, meaning, ang Diyos lahat ang gumawa. Wala kang gagawin. Ito to naman, ang Diyos lahat ang gumawa, siya ang nagplano lahat ng salvation natin. Wala tayong na-contribute. Ang hinihingi lang ng Diyos, once na narinig mo, ang salita ng Diyos, ang gospel, the good news, that Jesus died for you, because He loves you so much, at sa inabuhay na muli ko, sasampalatayan mo siya at tatanggapin, you will be born again. You will be saved. You'll be born from above, born again. No? At ikaw ay magkakaroon ng eternal life. So, ang gagawin ng tao, sasampalataya. Yun ang kondisyon ng biyaya ng Diyos. Pagsampalataya. Ang mga tao, once na sumampalataya kay Jesus, at ang tunay na pagsampalataya, yung tinatanggap si Jesus. Hindi pa pagsampalataya yung, naniniwala naman ako dyan. Naniniwala ako kay Jesus. Lahat ng relihiyon naniniwala kay Jesus. Kaya lang, magkakaibang paniwala. Si Jesus tao lang. Si Jesus propeta lang. Si Jesus hindi Diyos. Lahat naniniwala, pati yung mga killer, masamang tao. Ba't ikaw ba naniniwala kay Jesus? O bayo, anong palagay mo sa akin? Muslim? Yung mga siga, tanungin mo, yung mga makasalanan, lahat sila naniniwala. Pero ang tanong, ligtas ba sila? Hindi. Sino yung may pananampalataya na may kaligtasan? May pananampalataya, may kaligtasan, yung nanampalataya sa Panginoong Jesus, narinig niya ang gospel kung anong ginawa ni Jesus. Jesus died and paid the price of our sins, at siya namatay at muling nabuhay, at lahat na sasamatay sa Kanya tatanggapin sa bilang Panginoon, Diyos tagapagligtas, ay maliligtas. Kapag tinanggap na si Jesus to become His Savior, to become His Lord God, He will be saved. Marirelease ang biyaya ng Diyos at siya ay maliligtas. Yan ang salvation. Laging ang blessing ng Diyos, laging meron niyang katapat na kondisyon ng Panginoon. I-release ng Diyos ang kanyang blessings if you will believe His promises. Pero kung hindi bibigay ng Diyos. Kasi bakit kailangan yung ganung kondisyon na you must believe?
Kasi nga, we are free moral agent. Nilikha tayo ng Diyos na merong freedom to choose our destiny. Meron tayong freedom of choices. Kung anong gusto natin piliin. Kaya ang dating ng Diyos sa atin, iaalok sa ng Diyos, it's up to us kung pipiliin natin yung inaalok ng Diyos. At mapalad tayo na pinili natin yung inaalok ng Diyos. We are now saved. Nakikinig po ba tayo? So every time we believe the promises of God, laging may releasing ng biyaya ng Diyos. Now ito nga yung tanong at title na rin, how we can abound in the grace of God. Ang biyaya ng Diyos, meron niyang size, meron niyang measure. Nung tayo'y naligtas, pantay-pantay ang biyaya natin. Grace for our salvation, pantay-pantay. Ngayon, hindi natatapos ang trabaho ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. May second work of grace ang biyaya ng Diyos. Binanggit natin last week. Meron second work of grace. At ang second work of grace na yan ay ang mga gifts ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya sa Greek word, ang salitang grace ay charis. Ang spelling nan, charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Ang pronounce niya ay charis. Doon galing yung charismata. Doon galing yung word na mga charismatic people. Because we believe in the gifts of the Spirit, kaya minsan tiyatawag tayo mga charismatic people of God. So yung second work of grace na yon, kapag meron ka, sagana ka sa biyaya ng Diyos, you can do all things through Christ who strengthens us. Lahat ng pinagagawa ng Diyos, magagawa natin because of that grace upon our lives. Yung second work of grace na yan, ay binibigay ng Diyos para mapaglingkuran natin siya ng tapat. Para magawa natin yung assignment ng Diyos sa atin na inalagay niya sa atin. Meron tayong assignment. May mga kanya-kanyang ministry tayo. Hindi natin kayang gawin ang pinagagawa ng Diyos without the grace of God. Magaling sa mga oras ito, hindi ko kayang mag-preach without the grace of God. Hindi ko rin kayang mabago sa sarili ko without the grace of God. Ang Diyos ang bumago sa akin by the grace of God. Pag ikaw ay nasa ilalim ng bondage at you are abounding in the grace of God, madideliver ka sa bondage sa yan. Pag ikaw ay nasa bondage ng bisyo, no, madideliver ka by the grace of God. Kapag ikaw ay nasa bondage ng kasalanan, madideliver ka sa kasalanan. Pag ikaw ay nasa bondage ng mga sakit, karamdaman, pinahihirapan ka ng mga demonyo, naglalagay ng maraming sakit sa iyo, when you abound in the grace of God, the healing anointing will set you free from all those demonic oppression because of the grace of God. Pag mayroong pinagagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo kayang gawin sa personal mong kaparaanan, sa personal mong kakayanan. Wala kang ability, wala kang kakayanan. You are very limited sa sarili mo. Pero pag dumating ang biyaya ng Diyos, you can do all things. Amen. Kapag ikay nasa ilalim ng problema, napapaligiran ka ng problema, tambak-tambak ang problema. Alam nyo, na-experience ni Paul. Na-experience ni Paul. Nasabi niya meron siyang thorn in the flesh. Nabasa niyo sa Bible yun? The messenger of Satan, thorn in the flesh. Saan ba makikita yun? 2 Corinthians chapter 12. Second ba o first? I think verse 7. Hindi, baka sa first. Ay, hindi. Teka. Sabi ni Paul, sabi ng Diyos, my grace is sufficient unto you. Sige nga, hanapin natin. Tama yung kanina eh. Nailipat ko pa. 2 Corinthians chapter 12. Ito.
Verse 7. And so that I would not be highly lifted up, para wag akong magmataas, sabi ni Paul. Kasi ang context ito naka-experience si Paul ng mga maraming bagay na mga kapahayagan. Maging third heaven, nakarating siya. No? Nakarating siya sa third heaven, maybe nung namatay siya, nung pinagbabato siya, sabi ng mga theologians, probably namatay si Paul, o kaya he was caught up in the spirit, kung ano man, basta nakarating siya sa third heaven. Marami siya na-experience, nakita sa third heaven, na mga kakaibang bagay na masyadong banal para sa isayin, sabi niya. At sa sobrang dami ng revelation ng Diyos sa kanya, sobrang sagana siya sa biyaya ng Diyos. Wisdom and revelation. In fact, 2/3 ng New Testament, si Apostle Paul ang sumulat. At dahil sa kasaganaan ng kapahayagan ng Diyos sa kanya, inalaw ng Diyos na si Satan ay maglagay sa kanya ng thorn in the flesh. No? Ito sabi, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. And so that I would not be highly lifted up with pride because of the greatness of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to beat me, so that I would not become highly lifted up with pride. No? Sa sobrang sagana ni Paul sa biyaya ng Diyos, biyaya ng makapahayagan sa kanyang Diyos, ay inalaw ng Diyos para siya huwag magkaroon ng pride na si Satan ay makapaglagay sa kanya ng thorn in the flesh. Now, ano yung thorn in the flesh? Yan ang pinagdidibatihan. Ang isang school of thought dyan, sakit daw yon. Sakit sa mata ni Paul. Yung isang school of thought dyan, hindi sakit, kundi sinabi messenger of Satan, meaning those people who are persecuting him. Kasi yung salitang thorn, ginamit yan, I think, sa Book of Numbers, na sabi ng Panginoon, lahat ng mga naninirahan dyan, lilipulin nyo. Kalaban ng Diyos yan. Sapagkat kung hindi, iaalaw nyo niyang mga dadami yan. Makakasama, dadami yan. And they will become thorn on your side. Tinik sa inyong tagiliran. Kaya lilipulin niya, mga worshippers ng idols yung mga yan. No? Hindi nila nilipol. Nagtira sila. Kaya bandang huli, naging idol worshippers din. Paulit-ulit. Repent, repeat, repent, repeat. No? Ang Israel, paulit-ulit, sasamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ibibigay ng Diyos sa mga kalaban. Magre-repent, maaawa ang Diyos. Ibabalik sa kanila ang sa kanilang lupain. No? At pag sila ay ascension na uli, babalik na naman sa Diyos-Diyos. Paulit-ulit. Sabi ko, titigas naman ang ulo nito mga ito. Simple lang naman hinihingi ng Diyos eh. Napakasimple ng hinihingi ng Diyos. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin. Do not worship any idol images. Images ng tao, image ng mga hayop, image ng mga larawan sa itaas, sa langit. Anong klase images? Sapagkat meron lang isang Diyos. And I'm a jealous God. Kapag ginawa nyo na kayo naging mga idol worshippers, ang curse darating sa inyo up to the 3rd and 4th generation. Ang dali ng pinagagawa ng Diyos, hindi nila magawa-gawa. Laging bumabalik sila sa Diyos-Diyosan. Sa atin, pag tayong tinanong, meron nga dyan, mga babago mananampalataya eh. Talagang kagad, naiiwan nila ang idolatry. Alam, masasabi ko, that's the grace of God. That's the work of the grace of God. Alam niyo kung bakit hirap sila sumunod sa utos sa Panginoon? Under the Old Covenant, ang mga Israelites, ang mga Jews, hirap sumunod sa utos ng Panginoon. Susundin nila, First Commandment, second, third, pagdating sa third, bagsak ulit na naman. First, second, third, fourth, bagsak ulit naman. Walang makasunod. Kaya nakatupad, nakafulfill ng commandments ng Diyos, lahat-lahat, ang nakasunod lang isa. Isang tao lang. And His name is... Isigaw natin, His name is Jesus. Isang tao lang. Wag natin kalilimutan, hindi ordinaryong tao ito. Ito yung Diyos na bumaba at nagkatawang tao. Amen. Hindi siya ordinaryong tao. Pero nung naging tao siya, taong-tao talaga siya. He was fully God and fully man. May dahilan, kailangan niya ang katawan. Nung Friday, diniscuss ko yan sa live stream natin, sa online Bible study. Ang haba, talagang nag-focus ako doon sa topic na the deity of the Lord Jesus Christ. Umabot na ng 23
23 na series, part 23. Itong pinaka-final, huli, diniscuss ko yung bakit kinailangan ni Jesus ang katawan. Ba't kailangan? Diniscuss ko doon. Sabagat kung wala siyang katawan, wala siyang authority sa planet at hindi magagawa ng Diyos ang gusto niyang gawin. Maging ang pagliligtas sa tao, hindi na magagawa without the physical body because our physical body gives us authority on this planet. To live, to reign, to move, to manage this earth. Nakikinig po ba tayo? Pag nawala na tayo ng physical body, wala tayong authority sa planet Earth to live. In fact, ang ating spirit and soul hihigupin papunta sa ating paroronan sa langit. Pag ikaw hindi nakakilala at wala kang Savior, wala kang Jesus, ihigupin pababa naman doon sa hell. Maliwanag po ba? So it is our body that gives us authority and power to reign, to live on this planet, to manage this planet. Originally, planet Earth, binigay talaga sa tao. Mahabang kwento na mga kapatid. Balikan nyo na, tingnan nyo sa JCLG page natin, yung lecture ko nung Friday. Okay. So ngayon, under the, last week diniscuss ko, ang Old Testament, under the Old Testament, meron ng biyaya ang Diyos ay binigay sa mga Israelites. No? Pero biyaya na hindi pa kayang iligtas sila. Hindi pa. At yung biyayang yon ay grace of God to prepare God's people for the coming Messiah. Kaya yung biyayang yon, kumikilos lang yon sa mga prophets to prophesy, to bring the word of God. Kumikilos sa bayan ng Diyos to defeat the enemies. Yung biyaya, yung grace of God. Kaya meron na noon na mga miracles, ang mga prophets. Those were the works of the Holy Spirit, works of the grace of God. Pero ang problem, ang Holy Spirit, hindi makapanahan sa kanila permanently. Hindi. Pagkatapos ng assignment, umaalis ulit ang Holy Spirit. Bakit? Kasi walang ni isa man tao under the Old Testament ang na-born again. Even David, hindi sila born again. Ang born-again experience, kapanganak sa kanyang Diyos, ito'y nagaganap lang under the new covenant. At ang nagpasimula niyan, ang author ng covenant na ito, wala iba kundi si Jesus. Amen. Kaya na-identify tayo sa Kanya, isinama tayo kung anong nangyari sa Kanya, isinama tayo. Kaya tayo patay sa kasalanan. He died. He was dead for 3 days and 3 nights. Then after 3 days and 3 nights, He was resurrected and ascended to heaven. Yung ginawa ni Jesus na yon ay merong epekto sa atin at yon ang proseso para tayo ipanganak mula sa kamatayan, mag-resurrect ang bagong pagkatao at isama niya tayo sa kalangitan. Positionally, tayo'y nakaupo sa kalangitan, sa kanyang Diyos. Yung posisyon natin, bagam nasa lupa pa tayo. We are seated together with Christ in heavenly places. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Imagine ang posisyon natin kahit nasa lupa tayo, ang posisyon natin as the body of Christ, nakaupo tayo kasama ni Kristo sa tabi ng Ama. Why? Because we became the body of Christ. Ikaw, tayo, ako. Tayong lahat, tayong church of the living God, church of Jesus Christ, we are now the body of Christ. At ang head, ang ulo, si Jesus. Kaya kung saan nandun ang ulo, nandun ang katawan. Kaya kahit wala pa tayo sa heaven, ang posisyon natin, ang larawan natin, ang ulo at katawan, magkasama. Ang posisyon natin, we are seated together with Christ in heavenly places. Ephesians 2, 5 and 6. Lahat na yan, biyaya ng Panginoon. At ang Holy Spirit sa New Covenant, sa New Testament, by the grace of God, nakakapanahan na sa atin. We are indwelt and we can be filled with the Holy Spirit sapagkat ang biyaya ng Diyos sagana sa atin. Maliwanag po ba? Hindi kagaya sa Old Testament. Hindi gano'n kasagana ang biyaya ng Diyos. Sabi kasi nung iba, wala pa raw grace of God, ang biyaya ng Diyos na panahon daw natin. Hindi, may biyaya ng Diyos noon. Kaya nga nakakasunod si Abraham, si Moses, si Joshua. Kaya mga prophets may power to prophesy, to do miracles. Because of the grace of God, may biyaya na. Kaya lang, biyaya na hindi kayang iligtas sila.
Dahil naghihintay ang Diyos ng perfect time, kapanahunan, para ang saganang biyaya ay dumating sa mundo. At dumating ang saganang biyaya, unlimited grace of God sa planet Earth. Dumating. Nasa atin ang biyaya ng Panginoon. At to experience the power of that grace, meron tayong dapat gawin. Yan ang problema sa hyper grace. Akala nila pag we are under the grace of God, wala na tayong gagawin. Pag gumawa ka raw, hindi na yung biyaya ng Diyos. Mali yung definition nila. Pag sinabing biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos. At pag ang regalo ng Diyos nasa iyo, you have to accept that gift. May gagawin ka. Action ng pananampalataya. Tatanggapin mo yung regalo ng Panginoon. Sa kanila, wala ka na gagawin. Mali ang definition nila ng biyayang Diyos. At the more na ikaw managana sa biyayang Diyos, the more naman na ang bilis mong sumunod sa inuutos ng Diyos. At masusunod mo lahat ng inuutos ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay magaling o ikaw ay tapat sa Panginoon, kundi by the grace of God. Kaya the more we abound in the grace of God, the more grace na i-release ng Diyos sa ating buhay. Meron kang grace, abound in the grace of God, lalong palaki ng palaki ang measure ng biyaya ng Diyos sa atin. And the more we abound in the grace of God, the more din naman na tayo mabilis sumunod, the more din na tayo panahanan ng kapangyarihan ng Diyos, the more din na tayo gamitin ng Diyos sa mga imposibleng bagay because of the grace of God. Kaya napakaganda kung ang bawat mananampalataya ay mananagana sa biyaya ng Diyos. Sabi ni Paul, we can do all things through Christ who strengthened us. Now, ang biyaya na yan dumating sa atin because of the Lord Jesus Christ. Tingnan natin ito. Tingnan natin ang sa World English Bible. John chapter 1, verse 16. From His fullness, sa kapuspusan daw ni Kristo, ng Panginoong Jesus, from His fullness, imagine niyo, ang Panginoong Jesus ay puspos. He was full of the grace of God. Nag-o-overflow ang power, anointing, Holy Spirit, grace of God sa kanyang buhay. At pag ito ay full, in fullness, sino po sa inyong sumasahod ng baso sa tubig? Pag sinahod nyo sa gripo, pwedeng punuin nyo ganito, nasa inyong choice, o ganito, o hanggang doon sa malapit ng umapaw. It's up to us. Pero ibang usapan, pag pinatagal mo ng babad sa gripo, hindi lang puno hanggang sa bibig ng baso. Umaapaw pa. Nag-o-overflow. Wala nang kalalagyan. Nag-o-overflow. At pag ito'y nag-overflow, ito ay bumabagsak na sa dapat bagsakan. Kung ito ay may nakasahod sa lababo na planggana at nag-overflow na yung baso mo dahil ayaw mo alisin sa gripo, yung planggana mapupuno na rin dahil doon sa overflow. Nakikinig po ba tayo? Mula sa overflow ng biyaya ng Diyos sa Panginoong Jesus, we receive the grace of God. Kaya yung natatanggap natin anointing ng Diyos, anointing from Jesus yan. Galing din kay Jesus, overflow sa atin. Ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa Diyos, ito ay overflow ng biyaya na kay Jesus. Kaya sabi dito, from His fullness, we all receive the grace upon grace. No? Nakatanggap tayo mula sa kapuspusan ng Jesus, nag-overflow, nakatanggap tayo ng biyaya at sagana pang biyaya. Grace upon grace. Tingnan sabi dito sa Amplified. Sa Amplified Classic, dalawa kasi Amplified Bible yung modern. Para mas gusto ko yung classic Sa Amplified Classic, ito ang sabi sa Amplified Bible Classic. 1 John chapter 1, verse 16. For out of His fullness, close parenthesis, abundance, we have all received, may bracket,
all had a share, and we were all supplied with one grace after another, and spiritual blessing after spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift heap na gumapaw upon gift. Yung pala ang interpretation sa Greek ng John chapter 1, verse 16, nang ibig sabihin, kaya paparaphrase natin, sa fullness ng biyaya ng Diyos na kay Kristo, nag-overflow at lahat tayo nakasalo ng biyaya niya. Tayong na kay Kristo, we who are in Christ, na-overflowan tayo, nakasalo tayo ng biyaya niya para tumanggap tayo ng divine favor at saganang pabor sa Diyos at saganang pagpapala, blessing upon blessing, gifts at marami pang gifts. Biyaya, pabor, at marami pa biyaya. Do not limit God, and He will not limit His grace upon your life. Depende sa atin. The more we believe, the more we will receive. Maliwanag po ba? Sino yung mga mightily ginagamit ng Diyos in these last days? Yung sagana sa biyaya ng Diyos. No? Sino yung sagana sa biyaya ng Diyos? Ito, tutukuyin natin. Paano tayo? How we can abound in the grace of God. And number one, to abound in the grace of God, na-discuss natin pahapyaw last week, by faith. Ephesians 2, verse 8, na tayo daw naligtas sa pamagitan ng pagsampalataya natin kay Kristo. Ito'y biyaya ng Diyos. Kasi, ang biyaya ng Diyos, inire-release ng Diyos once you believe. Therefore, every time you believe the promises of God, may extra biyaya na inire-release, tinatapatan ng Diyos ng biyaya niya. You believe isa sa mga promise ng Diyos, nabasa mo, naniwala ka, merong biyaya ng Diyos. Naniwala ka naman sa pangako ng Diyos. Nabasa mo sa Bible, may biyaya naman ng Diyos. Every time you believe the Word of God, every time you believe the promise of God, laging padagdag ang measure ng biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang nagre-release sa biyaya ng Diyos para makita natin ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos by faith. Nakikinig po ba tayo? Lahat ng healing na ginawa ni Jesus, lahat ng healing and miracles na ginawa ni Jesus at ng mga alagad were all by the grace of God. Kaya di ba, last week, nabanggit ko yung example, yung bulag, dalawang bulag. Lumapit kay Jesus, anong gusto nyo? Gusto po namin kami makakita. Magkaroon ng paningin. Naniniwala ba kayo? Kaya kong gawin to. Opo, we believe. Yes. At mananampalataya, yung mga bulag, sabi ng Panginoon, pinagaling kayo ng pananampalataya nyo. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos nare-release kapag nanampalataya ang tao. Parang kagaya niyan, meron kang baril. Meron kang baril. Yung baril mo, kahit loaded yan, may bala. Punong-puno ng bala. Pag hindi mo alam gamitin yung baril, baka mabaril mo pa sarili mo. Pag hindi mo alam gamitin yung baril, at high-tech yung baril, bagong design, hindi mo alam kung nasaan ang trigger, binaligtad mo, silip ka ng silip, nakulbit mo yung trigger, ikaw pa nabaril. So, ibig sabihin, hanggat hindi mo nakukulbit yung gatilyo, yung trigger, hindi magre-release ng power, hindi ma-release yung bala. Pero nandoon na. Yan yung sinasabi ko, nasa atin ang biyaya ng Diyos. All we have to do is, kalbitin ang trigger. Our faith is the trigger of that grace. Therefore, every time we believe, every time we use our faith, nare-release ang biyaya ng Diyos. Tandaan niyo yung babae na inaagasan, babae with the issue of blood, na ang kanyang faith, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, I will be healed.
gagaling ako. At lagi niya yung iniisip, lagi niya yung sinasabi sa kanya sarili. Nandun niya sa Bible. Because she kept saying, lagi niyang sinasabi, mahipo ko lang ang laylayan ni Jesus. Ako'y gagaling. Yung kanyang pananampalataya ay nagsasalita. She kept saying, mahawakan ko lang laylayan damit. Ako'y gagaling. At kaya nung nahipo niya laylayan damit ni Jesus, immediately, sabi ni Jesus, sino humipo sa akin? Lord, sabi mo, lahat ng tao dito nakahipo sa iyo. Hindi. Merong humipo sa akin, na-release ang power mula sa akin. Ramdam ni Jesus. Yung touch of faith, iba sa touch of those people. Yung touch ng babae ay touch of faith. At yung faith na yon ang nag-release ng biyaya na kay Kristo to heal her. Maliwanag po ba? So remember this, church. Every time we believe the promise of God, every time we use our faith, every time we act by faith, we act on the Word of God, there is a releasing of God's power coming from the grace of God. Maliwanag po ba? Kaya, depende yun. Kung hindi ka naniniwala, sa himala, sa'yo yun. Be it unto you according to your faith. Kung mga cessationists, hindi sila naniniwala sa gifts of the Spirit, be it unto them according to their faith. No? So, yun number one. Number two, we will abound in the grace of God. We can abound in the grace of God sa pamagitan ng humility. 1 Peter chapter 5, verse 5. For God resists the proud. Ano kabaligtaran ng humble? Taong humble, anong kabaligtaran? Taong puno ng pride. Ayaw ng Diyos ng taong puno ng pride. Sino yung taong puno ng pride? Siya yung believe sa sarili. Siya yung umaasa sa sarili niyang magagawa. Siya yung hindi nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa sarili niya. Siya yung taong puno ng pride, taong mayabang, taong glory to me. Taong walang pakialam sa iba. Tao na self-centered, self-righteous, self-conscious, selfish. At sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Every time na ang mananampalataya magpakababa sa harapan ng Panginoon, immediately the grace of God will be released. And that grace will manifest sa kanyang buhay, sa kanyang sitwasyon. At kung anumang kanyang naranasan na hindi maganda, aayusin ng Diyos. Not by His own power, not by His own ability, but by the grace of God. Kaya kung kayo nasa isang sitwasyon, isang problema na mukhang hindi malulutas, hindi kayang lutasin, because we are so limited as human beings, all we have to do is to humble ourselves before God. Humble ourselves under the mighty hand of God. At kapag tayo'y nag-humble, nagpakababa sa harapan ng Diyos, ang Diyos magre-release ng biyaya, and that grace will release the power of God's kingdom. That grace, yung biyaya niyo, aayusin niya ang sitwasyon sa iyong buhay. And all things will, lahat ng bagay, magko-connect parang puzzle. All things will work together for good to you who love the Lord Jesus Christ. Kaya, pag binasa nyo ang buhay ni Moses, I think sa Book of Numbers, si Moses kakaiba sa mga propeta. Sapagkat
Kaya kakaiba, si Moses, sa kanya nakipag-usap ang Diyos face to face. Nakita niya ang glory ng Panginoon. Na-experience ng glory ng Panginoon. Nakita niya mukhaan, nakipag-usap siya sa Panginoon. Sa bundok ng Sinai, sa loob ng tent, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. At ang sabi sa Bible, kakaiba si Moses sa mga ordinaryong propeta. Bakit? Sa kanya nakipag-usap. Sabi nga sa mga prophets, nakikipag-usap ang Diyos through dreams, vision, through the gifts of the Spirit. Pero kay Moses, nakipag-usap ang Diyos face to face. Why? Sapagkat si Moses, sagana sa biyaya ng Diyos. Anong biyaya? Favor. He received favor from God. Bakit siya sagana sa favor of the Lord? Kasi sabi doon, si Moses ang pinaka-humble na tao nung time na yon. Imagine sa pagkadami-dami mga Hebrew people, mga Israelites nung time na yon. Let's say out of 5 million Hebrew people, 5 million Israelites na inilabas ng Diyos sa Egypt, ang napili si Moses to lead his people. Si Moses. Bakit si Moses? Ba't si Moses pinagkatiwalaan ng Diyos na manguna sa napakarami, 3 million or 5 million Israelites? Bakit siya? Sapagkat nagtiwala sa kanyang Diyos. Ba't sila pagkatiwalaan? Sapagkat sabi sa Bible, si Moses ang pinaka-humble na tao ng panahon na yun. Amen. And because of his humility, nagana siya sa favor ng Diyos. Kaya lilipulin na sana ng Diyos sa mga Israelites, ang titigas ng ulo. Hinarang ni Moses, Lord, wag. Kung lilipulin mo sila, burahin mo na ako sa aklat ng buhay. Tindi ni Moses. Nakaredy, Moses, lilipulin ko na ang aking bayan. Ikaw lang ititira ko. Gagawin kita malaking bansa. No, Lord! Wag. Kung gagawin mo yan, pati ako isama mo na. Ang tindi ni Moses. Ang tindi ng leader na yun. Handang mamatay para sa mga matitigas ang ulo. Kaya ginawa ng Diyos, nagbago ng plano ng Diyos. Nung panahon ni Moses, hindi niya nilipol ang kanyang bayan dahil sa pakiusap ni Moses. Kasi may favor si Moses sa Diyos Pinarangal ng Diyos yung request ni Moses. Pero nung nawala si Moses, lahat ng mga matitigas ng ulo, lahat ng mga Israelites na yun, nag-rebel din ng time ni Moses, lahat nalipol yun. During Joshua generation. Nilipol lahat ng Diyos. At gumawa ng bagong henerasyon ng Diyos under the leadership of Joshua. Natira lang yung mga bata na naglakihan, tinuruan ni Joshua na lumakad sa panampalataya. And by the way, yung sinasabi sa Bible na faith that will release the grace of God, yung faith po na yan, hindi yung ordinaryong, sige, maniniwala na ako. Hindi. Ang biblical faith, tandaan po ninyo, is faith who always obey God. Ang biblical faith is always willing to submit himself under the mighty hand of God. Kaya ang biblical faith ay merong obedience, merong submission sa Diyos. At sa hyper grace teachers, hindi na tiyatanggap yan. Yung ikaw ay sumunod, mag-submit, ay ano yan, sariling gawa mo yan. Wala dyan biyang, no. Sapagkat ang biyayang Diyos nare-release kapag ikay nanampalataya at ang biblical, real Bible faith ay faith na sumusunod, nagsasubmit sa Diyos. Look at Abraham. He was considered righteous by God. The righteousness was imputed to him by God. Binigay sa kanya righteousness. Binila sa righteousness because of his faith. And yung faith ni Abraham, si Abraham, every time na may command ang Diyos, sumusunod siya. Hanggang sa finally, Abraham, kailangan ko ang tanging anak mo. I-offer mo sa akin. Tinesting siya ng Diyos. Walang kadulad doon. Hindi siya nag-double-minded. Okay, yes, Lord.
Punta sila sa bundok. Inopen niya si Isaac. By that time, nasa 23 years old na si Isaac. Pati si Isaac, natutuloy sumunod. Hindi siya pumalag. Tayo ang gagawin nyo. Mag-o-offer tayo sacrifice sa Diyos. Kita ni Isaac siya ay o-offer. At nagustuhan ng Diyos dahil sumunod si Abraham. Nung tatarak na ni Abraham po niya, no, wag! Sabi ng anghel Panginoon. Consider ng Diyos, sumunod ka na. May blessing ka. Dahil every time we obey God, may katapat na blessing ang Panginoon. Si Moses, si David, mga Old Testament people, lumakad sila sa pananampalataya. May ginawa sila. Yung iniutos sa Diyos, ginagawa nila, consider ng Diyos, pag sumunod ka, kaya ka sumunod, kasi naniniwala ka sa Kanya. No? Si Adam and Eve, considered hindi naniwala sa Diyos. Bakit? Ang sinunod nila si Satan eh. Kaya bumagsak sila, kaya napahiwalay sila sa Diyos, kasi hindi nila pinaniwalaan ang salita ng Panginoon, mas pinaniwalaan nila ang diablo. Okay. So, number 3, number 1? By faith. Paano tayo mananagal sa biyaya ng Diyos? By faith. Number 2, humility. Number 3, through the knowledge of Christ. Tingnan po natin ang 1 Peter. 1 Peter chapter 2. At 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace to you and peace be multiplied. Ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan ay managana sa inyo. Mag-multiply in the knowledge of God. Managana sa inyo ang biyaya ng Diyos sa knowledge of God, sa kaalaman ng Diyos, and of Jesus our Lord. Saan matatagpuan ang knowledge, even the revelation knowledge of God? Saan matatagpuan? Sa Bible. The more na marami kang nakuhang knowledge from the Bible, at higit sa lahat, revelation knowledge from the Bible, kasi may tatlong klaseng knowledge. Informative knowledge, basa ka, may informasyon ka. Bible school ka, may informasyon ka. Pero pag ang Diyos nagbigay ng knowledge, it will be a revelation knowledge. Yung Word of God nagiging rema. So ang tawag ko dyan ay revelation knowledge. So meron ka ng informative knowledge, may revelation knowledge ka pa. So after receiving the informative knowledge, revelation knowledge, dadaan ka sa testing. At kapag ikaw ay pinamuhay mo, itinuturo ng Diyos, you will become victorious and you will experience the experiential knowledge. Mararanasan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ni Jezebel, nakikinig ako one time na sermon niya. Sabi niya, alam niyo ba, kahit sa panahon ng crisis, kahit ang buong mundo ay magkahirap-hirap, when you have the favor of God, when you abound in the grace of God, in God's favor, you will experience the blessing, the abundant blessing of God. Kahit ang buong mundo ay magkahirap-hirap, kahit may crisis ang buong mundo, still, God can bless your life. Sapagkat ang blessing ng Diyos sa ating buhay, hindi nakasalalay sa crisis ng mundo, hindi nakasalalay sa magagawa ng tao. Ang blessing ng Diyos, matatanggap natin through the Lord Jesus Christ. And that is by the grace of God. Sabi ko nga, Lord, totoo kaya talaga yung sinabi ni Jezebel? Kahit wala kang pera, God can bless you abundantly.
Even the desire of your hearts, provide, bibigay ang Panginoon. Nung kinwestiyon ko, sabi, Lord, maganda ito. Gusto ko ma-experience. After few days, bigla akong na-experience. Yung biyaya ng Panginoon, blessing ng Diyos. Ako, totoo, it works. The grace of God works. It works. You cannot separate God's favor and God's blessings sa grace of God. Sapagkat ang grace of God is the favor of God upon your life. Grace of God is the blessings of God sa iyong buhay. Kapag meron kang biyaya ng Diyos, you will have favor from God. Pag may favor ka sa Diyos, you have the blessings of God. Kaya sa ngayon, under attack ang prosperity teaching, binalandidan ng mga cessationists ang prosperity teaching na prosperity gospel na pinipreach sila Kenneth Copeland, Benny Hinn, mga faith movement. Prosperity gospel. Sila naman umimbento ng word of prosperity gospel. Ang problema nga ng mga kapatid natin sa faith movement, sa word of faith movement, ang problema, tayo hindi perfect. Noong ko pa napapansin, may napansin ako sa ibang mga kapatid natin, mga preachers, mga sikat na preachers, na hindi tamang gawin. Especially pagdating sa panghihingi ng pera sa partner, sa TV, ministry, etc. May mga maling paraan. No? Pwede ka kumuha ng support sa mga partner sa ministry, pero wag naman galapalan o wag naman parang lulukuhin mo yung tao. Halimbawa, Psalm 91, gagamit yung scripture, if you will give your weekly donation, $91 a week, God will prosper you. Paano kung wala may bigay? Hindi na ka-prosper. Sabi ko, hindi maganda, hindi ko gusto yung style na gano'n. Huwag niyong babawasan, huwag niyo rin, kunyari, huwag niyo rin pasasobran, eksakto 91, kasi sabi ng Psalm 91, i-bless ka ng Panginoon, God will protect your life, and God will bless your life. May mga ganong paraan. Sabi ko, hindi ko type yung ganitong style. At yun ang naibabato ngayon sa mga malalaking ministry ngayon at the Brother Prosperity Gospel. But in fact, ang prosperity tinuturo sa Bible. Napakaraming talata. That God can prosper His people. Kaya lang, dinidefine ko prosperity sa ganito. Prosperity, biblical prosperity, is God meeting the needs of His people according to His promises by the grace of God through the Lord Jesus Christ. Kompleto yun. Ang prosperity ay yung tatagpuin ka ng Diyos sa iyong pangangailangan. Ito ay biyaya ng Diyos. Hindi mo inasahan, but God will meet your needs. God will provide your needs. Ayon sa kanyang pangako. Meaning, pag outside sa pangako ng Diyos, hindi po provide ng Diyos. Kahit humingi ka ng 2, 3 asawa, hindi po provide ng Diyos. Dahil outside dyan sa will ng Panginoon. Pero kung yung needs mo talaga ay nasa will ng Panginoon, God can provide our needs. All we have to do is to believe the promises of God. And this is by the grace of God. Dahil kay Jesus. Amen. That is prosperity. And time will come, God will prosper our lives higit pa sa inaasahan natin. Masusurprise tayo. Higit pa sa inaasahan natin. When we believe God, when we believe His promises. Kaya nga yung mga prosperity preachers, kaya nila ang lalakas sa loob nila mag-preach ng prosperity. Why? Kasi nung mga babago sila nagsisimula sa ministry, they believe that prosperity teaching. Nanampalataya sila, naniwala sila. And now God is prospering their lives. Yung mga naiinggit naman, panay ang atake. Ano yan? Kapusungan yan. Hindi kalooban ng Diyos. Prosperity. Ano yan? Sa demonyo yan. Sino may sabi sa'yo? Ang daming talata sa Bible. God wants us to prosper. Of course, again, mga cessationists yan. Umatake na yan. So, kayo, 2 lang naman pamimilian
prosperity or poverty? Anong pipiliin nyo? May nakadebate akong ganyan eh. Hindi raw gusto ng Diyos na mag-prosper. Sabi ko, dalawa lang naman brad ang pagpipilian. Ikaw, papipiliin ng Diyos. Anong gusto mo? Prosperity o poverty? Walang gitna eh. Prosperity o poverty? To be blessed or to be a curse? Pili. Hindi siya makasagot. Ano sinabi sa Bible? Ang bayan ng Diyos maghihirap? Dadalhin Diyos sa poverty? O dadalhin ng Diyos sa blessing? Of course, sinabi sa Bible, dadalhin ng Diyos sa prosperity, sa blessing. So, the more knowledge we have, knowledge of the Scripture, the more din na pasasaganahin tayo ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Amen. And last, pinakahuli. Kaya kita nyo, sa Hosea, pahabol ko, Hosea 4:6, sabi ng Panginoon, my people perish for lack of knowledge. Ang bayan ko'y nalilipol dahil lack of knowledge. Bayan ng Diyos yun. No? Bayan ng Diyos. But hindi sila naligtas. Hindi sila nailigtas ng Panginoon. Bakit sila nalilipol ang bayan ng Diyos? Because of lack of knowledge. Pag yung lack of knowledge, hindi mo alam pangako ng Diyos, hindi mo masyado kilala yung Diyos, although God wants you to be blessed, hindi ka may bless ng Panginoon because lack of knowledge. Hindi mo alam pangako ng Panginoon. Okay. Last, pinakahuli. Ito, ang mga cessationist din, ayaw nito. Ito po ang huling talata. Buksan natin ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound to you. Tingnan nyo. The grace will abound. Manalagaan ang biyaya ng Diyos. Kita nyo, may measure ang grace. Pero ibang usapan, you have the grace of God. Ibang usapan din pag sinabi, you are abounding in the grace of God. You have the abundant grace of God. Ibang usapan nyo. And God is able to make all grace abound to you, that you, always having all sufficiency in everything, may abound in every good work. Because of the abounding grace of God, abundance grace of God, magagawa mo ang mas higit pa sa kaya mong gawin. At manalagal na ka sa mabubuting gawa. The more you abound in the grace of God, the more din na magagawa mo ang pinagagawa ng Diyos. The more you abound in the grace of God, the more din na magiging mabuting mananampalataya ka. Sabi dito. Now, ano sinabi sa verse 8? That we will abound in the grace of God. No? God is able to make all grace abound to you. But sinabing, mananagana kayo sa biyayang Diyos. Para maintindihan yung verse 8, babasahin niyo yung context. At ang context ito is about giving. About giving. About giving. About sowing seed. Sowing seed. Sabi ng mga cessationists, you seed na yung word of God. No. Ang context dito, ang seed na ito, si Paul nananawagan. Kaya nga sabi ko, kung si Paul nabuhay ngayon, nako, babatuhin niya ng mga cessationists. Sasabihin niya, Paul is prosperity teacher. Prosperity gospel ang pinipreach niya. Si Paul ito. Sabi ni Paul, ihanda nyo ang koleksyon, ihanda nyo ang tulong. No? Meaning, ito ay financial, pag-aambagan ng mga magkakapatid. Para sa ministry ng Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 7, tingnan niyo yung context ng verse 8. Let each man give according as he has determined in his heart, not grudgingly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Hindi ito word of God. Itong pagtatanim nito ay financial seed.
Pera. Pag-aambagan. At sabi dito, magbigay daw tayo ang bawat isa ayon sa pinapasya ng ating puso, maluwag sa ating puso at hindi nabibigatan, hindi napipilitan, kundi with love, kusang loob, maluwag sa puso. Ayon sa pinasya ng ating puso, tayo daw ay mag-ambagan, magbigay, magtanim ng seed sa ministry ng Panginoon. At inaasahan yun ni Paul. At sabi ni Paul, pag kayo nagbigay, nagtanim, eto sabi ni Paul, and God is able to make all grace abound to you. Pag ginawa niyo yan, you sow the seed, the grace of God will abound to you. So, ang pinakahuli na nakapag-release ng biyaya ng Diyos, that we will abound in the grace of God, is by sowing seed. Sowing seed. Anong seed niya? Okay yun, seed. The Word of God is seed. Pero specific, tinutukoy dito sa chapter nito, that seed is money. Pag-ambagan. Kaya ako si Paul, nabuhay sa time na ngayon. Nako, nasa YouTube na yan. Ito yung mga false prophet. Benny Hinn, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Apostle Paul, kasama pati siya. Kasi tinuturo niya yung giving Sa mga cessations, bumanggit ka ng money, giving, false preacher yan, false prophet yan, sakim yan. Gusto lang yan, pera ng church. Mismo si Paul ang nagtuturo nito Na para ang man ng problema, managana, you must learn the art of sowing. Sow your seed into the ministry of the Lord. Sow your seed for the works of the ministry of God. Amen po ba? So, walang masama doon. So, ito po ang ating topic. How we can abound in the grace of God. Napakasimple lang. Number 1, faith. Always believe God. Always believe the promises of God. Every time we believe, may extrang biyaya na nililis ang Panginoon. Number 2, humility. Every time we humble ourselves under the mighty hand of God, God will release His grace because God resists the proud but gives grace to the humble. 1 Peter chapter 5, verse 5. And verse 6, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Pag siya, under the mighty hand of God, meaning you are willing to submit under the authority of God. You are willing to obey, to submit under the authority of the hands of, under the authority of God. And God, in due time, will promote you, will exalt. Sino ay po-promote ng Diyos? Yung laging willing to humble themselves under the mighty hand of God. Alam nyo, isang pinakamalaking kasalanan ginawa, karakter sa Bible, may pinakamalaking kasalanan. Tingin ko, mas malaki pa nga yung kasalanan niya kay Balaam. Sino si Balaam? False prophet. Inuupahan ni Balak. I-curse mo ang bayan ng Diyos. Hindi, binless niya ng Panginoon. Umpisa ayaw niya. Bandang huli, tinuro niya kay Balak. Paano i-curse ng Diyos ang bayan ng Diyos? So, naging false prophet si Balaam. Yung kasalanan niya. Sa Bible, may karakter na higit pa doon ang kasalanan, pero hindi siya tinaboy ng Diyos, bagkos, lalo sa kinupkup ng Diyos, and he was called the man after God's own heart. Hanggang ngayon, dala-dala ng title na yan sa Bible. The man after God's own heart. Sino yun? Si David. Ano ang kasalanan ni David? Number 1, inagaw niya si Bathsheba kay Uriah. One of the best elite soldier ni David na nagbabantay sa tabi ng palasyo ni David, napaka-faithful na sundalo na ayaw nang iwan si David. Pinauuwi na, sige na, sipingin mo na yung asawa mo. Nilasing na nga ni David Kinaumaga, nandun, may nakakita, nasa paanan nasa pintuan, sa tabing hagdan nung palasyo ni David. Hindi niya, binabantayin pa rin niya si David, napaka-faithful. Kawawa si Uriah. Tapos, pinagnasaan niya asawa ni Uriah, napakaganda babae, si Bathsheba.
Dahil nakita niya, ito naman, kasalanan naman nila Uriah, nagpagawa ng bahay sa tabi ng palasyo ni David, walang bubong. Eh, nakita ni David naliligo. Walang bubong eh. Nagkaroon siya ng design, nagsimula sa mata dahil nagka-design. Kinuha niya, para mapasa kanya, pinapatay niya, pinalagay niya sa front line, sa batalyon, si Uriah, yung tiyak na siya mamamatay. Pinatay niya si Uriah. Then, kinuha niya mag-asawa, si Bathsheba. Murder, adultery, kasakiman. Then one day, dumating ang prophet of God. Mahal na hari, may problema. Ano yun? Yung taong mahirap, may alagang kordero. Yun ang pet niya, yun ang mahal naman niya. Magkasalos lang kumakain, katabi niya pagtulog. Biglang dumating yung bully at inagaw sa kanya. Tawagin niya, galit na galit siya. Sino yun? Sino yung agaw ng kordero? Ikaw yun, mahal na hari. Ikaw yun. Immediately, nung alam ni David na kinakausap siya ng Diyos at nirebuke siya at sinabi ng prophet of God, immediately, nagrepent siya sa Panginoon. Immediately, kinonsider niya na masama yung ginawa. Nagrepent siya. Psalm 51, nandun repentance si David. At dahil sa repentance si David, kahit anong sama ginawa ni David, kinuha siya ng Diyos, hindi siya pinabayaan. And that is the work of the grace of God. At namatay si David na lingkod ng Panginoon. So, kapag nag-humble tayo sa harapan ng Diyos, gaano man kalaki ang kasalanan natin, still, God will receive us. Kalilimutan niya yung ginawa natin. Kung totoo, yung ating repentance. Ang yung repentance, may kasamang humility. So, number 2, humility. Number 3 is knowledge. Read the Word of God. Meditate on the Word of God day and night. No? Masarap magbasa, magbulay-bulay sa salita ng Diyos. And the grace of God will abound to you. At pinakahuli, let us sow the seed. Let us sow our seed into the ministry of the Lord. No? Mag-plant tayo, magtanim tayo ng seed para sa lupa na binili natin. Nakikinig po ba tayo? Amen. Kung gusto nyo, ipunin nyo seed nyo, then itanim nyo sa lupang binili natin, binigay sa atin Panginoon. Pag fully paid na, madali nang i-loan yung lupa natin, then makakapagpatayo tayo ng 2-story or 3-story building. Amen. Sama-sama yan. Sa atin yan. Wala nagme-may-ari niyang lupa niya, kundi ang mga artistahin ng JC, LG. Lahat ng artistahin magsabing amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Thank you, Jesus. Panginoon, marami po salamat sa iyo pong biyaya, pagpapala sa aming pong buhay. Salamat po na kahit sa ganitong paraan, may pandemic pa rin sa buong mundo, still kami ay binigyan mo ng chance to gather together and to exalt your name. Lord, thank you for your presence today. Nakasama namin. Salamat po sa salita ng Diyos, sa mensahe na magpapatibay sa bawat sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po ng gustong mag-plant their seed, pwede kayo pumunta sa dakunahan. Ito po yung bag. Second offering. Second offering. Sige po. Kayo na po pumunta. Kung sa loob. Practicein natin ang sowing our seed for the ministry of the Lord. Praise God. So, ito po, sige po, gawin nyo lang. You can come forward. Malaya tayo, malaya. This is my desire to honor you, Lord, with all our hearts I worship you. All I have within me is to give